Habol ni Annika ang kanyang hininga. Nang maghiwalay sila ni Elias, para siyang mauubusan ng hangin sa baga. Pakiramdam niya ay para siyang nalunod dahil sa nakakalunod na halik ni Elias. Pakiramdam niya nga ay kailangan niya ng mouth-to-mouth recitation. Pero hindi na pala kailangan, dahil hindi pa siya nalulunod ay na mouth-to-mouth recitation na siya ni Elias. Muli sana siyang susunggaban ng halik ni Elias, pero agad siyang nagsalita. Teka lang, time out muna, mahina ang kalaban. Kinakabahang sabi ni Annika. She bit her lower lips, dahil sa kakaibang titig ni Elias. Bakit ba ganito ang lalaking ito kung tumitig, nakakatunaw? Napa-address si Annika. Kinakabahan siya. Alam niya na kung bakit naririto ang lalaki, may plano ito sa kanya. Hindi pa nga siya nakaka-move on sa namagitan sa kanila ni Elias noong nakarang linggo, tapos ito mauulit na naman. Matamang tinitigan ni Elias ang babae sa mukha, hindi niya mapigilan hindi mapangiti. Namumula kasi ang magkabilang pisngi ni Annika, ang cute niyang tingnan. Bakit pakiramdam ko natatakot ka sa akin? Wika ni Elias at diretsyong tinitigan ang babae sa mga mata nito. Hindi naman sa ganun, kasi nahihiya lang ako. Saad ni Annika at sabay yumuko, at nilero-laro ang kanyang daliri. Then prove it, kiss me. Nakangising wika ni Elias. Nanatili naman nakayuko si Annika, hindi niya talaga kayang makipagtitigan sa lalaki. Iba kasi ang paraan ng pagtitig nito sa kanya, pati tuloy kaluluwa niya ay nahihiya. Bakit hindi ka makatingin ng diretsyo sa akin? Hindi naman kita kakainin. Asal ni Elias at sinirado ang pinto, at nilock yun. Agad na buhay ang kaba sa dibdib ni Annika, dahil sa pag-click ng lock ng pinto. Please sweetie look at me, I missed you so much. Malamyos na boses ni Elias, at humakbang palapit kay Annika. Dahan-dahan naman humakbang paatras si Annika, hanggang tumama ang kanyang likod sa dinding ng kwarto, dead end. Marahas na bulong ni Annika, at agad napatingin kay Elias. Teka Elias, hindi natapos ni Annika ang kanyang sasabihin. Dahil mabilis nahuli ni Elias ang kanyang baywang, at kinabig papalapit sa katawan ng lalaki, at mariin siya nitong hinalikan. Halos mapabulong siya dahil sa kakaibang ibayong init, ng halik ni Elias. May kung anong nabuhay sa katawan ni Annika, na hindi niya maipaliwanag. Bumitiw si Elias sa paghalik sa labi ni Annika, at tinitigan ng babae at masuyong hinaplos ang pisngi nito. I know, nararamdaman ko malakas ang kutob ko ikaw ito Annika. Bakas sa mukha ng babae ang pagkalito dahil sa tinura ni Elias. Lumandes ang isang kamay ni Elias, patungo sa laylayan ng dress ni Annika, at unti-unti niya itong inangat. Hanggang sa makarating ang kanyang kamay sa nakahantad na tiyan ni Annika. Nanigas ang buong katawan ni Annika, nang maramdaman niya ang kamay ni Elias na pumasok sa garter ng kanyang suot. Ilang beses napalunok si Annika. Sa maaring pwedeng gawin ni Elias, baka kasi mahawok ni Elias ang ano niya roon. Napapitlag siya nang biglang ano ni Elias ang kamay nito sa loob ng kanyang suot. Gusto sana niya ito pigilan, pero nagawa na nito. Bahagyang napakunot ang noo ni Elias, na may kung ano siyang bagay na nakapa mula sa loob ng undies ni Annika. What's this? Takang tanong niya, at kinapaka pa ito, napangiwi naman si Annika. Nakan, you know red days. May red tide ako ngayon kaya hindi pwede. Nahihiyang sambit ng babae, hindi naman maintindihan ang itsura ng mukha ni Elias. Ilang beses ito kumurap-kurap bago mabilis tanggalin ang kanyang kamay sa loob ng suot ni Annika. Daig pa nito nakainom ng suka, dahil sa pamumutla ng buong mukha nito. Hindi napigilan ni Annika ang matawa, ang cute kasi ng lalaki. Para itong isang batang nahuli ng kanyang ina, na nagnanakaw ng candy. I'm sorry bakit hindi mo agad sinabi. Nahihiyang saad ni Elias, at sabay sukli ng kanyang buhok, gamit ang kanyang mahabang daliri. Kinagat ni Annika ang pang-ibabang labi niya, at tumingin kay Elias at sabay peace sign at simpleng ngumiti. Halika nga tabi na lang tayo matulog. Sabay hawak ni Elias sa palso ni Annika, at hinila siya patungo sa kama. Pabagsak silang humiga sa kama. Si Annika ay nakaunan sa matigas na braso ni Elias. Habang nakatingala at tinatitigan ang mukha ni Elias. Ang gwapo talaga kahit anong anggulo ay napaka-perpekto. Anas ni Eka. So nagagwapuhan ka pala sa akin.
Ibig sabihin na a-attract ka sa alindog ko. Saad ni Elias at tumitig kay Annika. Nagpatikip ng kamay si Eka sa kanyang bibig, na isa boses niya pala ang kanyang sinabi. "You're so cute." Nakangiting saad ni Elias, at marahang kinurot ang ilong ni Annika. "Alvana," tawag ni Elias sa babae. "Yes," wika ni Annika. "Aalis ako sa susunod na linggo, gusto mo bang sumama sa akin?" Turan ni Elias at matamang tumitig sa mata ni Annika. Ngumiti ang babae, at sabay haplos nito sa pisngi ni Elias. "Kahit saan ka magpunta, sasama ako sayo." Mahinang asal ni Annika, at pinakatitigan ang kulay tansong mga mata ni Elias. Lumukso ang puso ni Elias dahil sa sinabi ng babae, hindi niya inaasahan na papayag ito. Dahan-dahan inilapit ni Elias ang kanyang mukha sa babae, at masuyong hinalikan ang labi ni Annika. Ginantihan naman ito ni Annika, lumalalim ang kanilang halikan. Gumapang ang labi ni Elias sa leeg at ano ni Annika. Ang kamay ni Elias ay kung saan-saan dumadapo. Marahan nitong hinahaplos ang makinis na kutis ni Annika. Hindi niya kaya ito, may kung anong sasabog sa puso ni Elias na hindi niya dapat pigilan. Yumigting ang panga ng lalaki, dahil sa pagpipigil. Kung wala lang dalaw ang babae, ay baka kanina niya pa ito nahubaran. Tumigil si Elias sa paghalik kay Annika, at tumitig sa babae. "Punta lang ako ng CR." Palam ni Elias at umalis sa tabi ni Annika. Tumayo ito at nagtanggal ng t-shirt na suot niya at sweatpants. Tanging boxer lang ang kanyang suot, napatitig naman si Annika doon sa matambok na pangupo ng lalaki. Hindi niya maiwasan makagat ang kanyang pang-ibabang labi. Shimay ang sexy, ana niya sa kanyang isipan, at hindi bumitiw sa kakatitig sa pangupo ni Elias. Napalingon naman sa kanya si Elias, kaya nahuli siya nitong nakatitig. Ngumisi ang lalaki at dumukwang, at tinukod ang dalawang kamay nito sa dulo ng kama. "Sweetie, huwag mo akong titigan ng ganyan, baka hindi ko mapigilan ang sarili ko, at lusungin kita riyan kahit may red tide ka." Wika ni Elias at ngumiti ng pilyo. Nag-init naman ang buong mukha ni Annika, kaya nagtakip na lang siya ng kanyang mukha, gamit ang palad niya. Umiiling na umalis si Elias sa dulo ng kama, at naglakad patungo sa cabinet, kung nasaan nakalagay ang mga towel. Umangat ang isang palad ni Annika, upang silipin si Elias kung naririto pa ba. Pero muli siyang napatikip ng kanyang mukha, dahil nakatayo pa rin si Elias sa tabi ng closet habang nakasampay sa leeg nito ang towel na hawak nito at nakatitig sa kanya. Malakas na hamalakhak si Elias, dahil sa inaasal ng babae, para ito isang dalaga na nahihiya sa kanyang crush. Pumasok na si Elias sa CR, at doon binuhos ang panggigili nito kanina pa kay Annika. Nasa tapat siya ng shower, habang nakaawang ang mga labi nito. Ang isang kamay niya ay nakatukod sa marmol na dingding, habang mariin nakakuyom ang kamao. Halos yumiigting ang panga nito, at bumibigat ang kanyang paghinga, hindi niya kaya ito, kailangan niyang ilabas ang kanina pang gustong ilabas ng sama ng loob. Annika, bagang wika ni Elias at mas lalo pang ginigilan ang pagmamanyubra niya sa kanyang pagmamaneho. 30 minutes na yata naghihintay si Eka, sa paglabas ni Elias sa CR, dahil naiihi na siya, pero ang tagal lumabas ng lalaki. Bakit ang tagal niya lumabas, hindi kaya nalunod na iyon sa shower? Natatawang wika ni Annika sa kanyang sarili. Naglakad si Annika patungo sa pinto ng banyo, at marahan itong kinatok. "Elias," tawag niya sa lalaki, pero wala siyang nakuhang sagot mula sa loob ng CR. Idinikit ni Annika ang kanyang tainga sa pinto, at pinakinggan ang sa loob nito. Una ang kanyang narinig ay aligasgas ng tubig, mula sa shower. "Annika." Boses ni Elias ang kanyang narinig, "Teka, may kausap ba ito?" Dahil tinatawag nito ang pangalan ng asawa. Ayos lang ba ang lalaki? Baka kasi nakatulog na ito sa CR at nananaginip na. Muli niyang kinatok ang pinto, pero nanatiling nakadikit ang kanyang tainga sa pinto. Wala na ang aligasgas ng tubig mula sa shower, siguro ay pinatay na ito. Nanatili siya sa ganoong pwesto, nang biglang bumukas ang pinto. Ngumudngud tuloy ang kanyang mukha sa matigas na dibdib ni Elias. At dahil matangkad ang lalaki, ay kailangan niya pa tumingala, para makita ang mukha ng lalaki. Simple siyang ngumiti sa lalaki, bago magsalita. "Pasensya ka na kung naisturbo ko ang pagligo mo.
Ihing-ihi na kasi ako, sumasakit na ang pantog ko. Wika ni Annika at bumaba ang paningin nito sa tiyan ni Elias, nanlaki ang mata niya dahil sa kanyang nakita. Paano ba naman kasi, wala kahit anong suot o tapis ang lalaki sa pag-ibaba nito. Ay talong na mahaba. Bulalas ni Annika at agad pumihit patalikod, mariin siyang napapikit. Hindi siya sanay makakita ng ganon, pakiramdam niya ngayon, ay nag-iinit ang buong katawan niya. Si Elias naman ay wagas ang pagkakangiti. Sige na umihi ka na, asal ni Elias at umusag, upang bigyan ng daan si Annika. Nakapikit si Annika humarap kay Elias, at kinapaka pa ang hamba ng pinto, at pumasok sa loob. At mabilis sinara ang pinto. Sumandig siya sa pinto, at tumangala at ilang beses huminga ng malalim. Pagkatapos umihi ni Annika ay naghilamos siya ng kanyang mukha, at tinitigan ang kanyang sarili sa refleksyon ng salamin. Nang makalabas ng CR si Annika ay wala si Elias, kaya hinanap niya ito sa buong kwarto. Napatingin siya sa sliding door mula sa labas ng balcony, naroon si Elias nakatayo, at nakatukod ang kamay sa railing. Wala itong suot pang itaas, pero nakasuot na itong ng sweatpants pang ibaba. Naglakad siya papunta sa lalaki, at yamakap sa baywang nito mula sa likod. Elias, bakit mo ba ito ginagawa? May asawa ka na, pero bakit ako ang gusto mong kasama? Paano kung mahulog ako sa'yo? Paano kung matutunan kita mahalin? Litanya ni Annika, at nanatiling nakayakap kay Elias. Humarap ang lalaki kay Annika, at matamis na ngumiti. E di ipagpatuloy mo, mahulog ka man sa akin, handa akong saluhin ka. Huwag kang matakot mahalin ako, dahil una palang minahal na kita. Nararamdaman ng puso ko, na ikaw ang babaeng matagal ko nang minahal. Malamyos na wika ni Elias, at mahigpit na niyakap ang babae. Let's go sweetie, matulog na tayo. Saad ni Elias at ginaya siya sa loob ng kwarto. Magkayakap silang nahiga sa kama, at mas lalo pang isiniksik ni Annika ang kanyang katawan sa bisig ni Elias. Pakiramdam niya ay safe siya sa bisig ng lalaki, lalo na kung magkayakap sila nito. Kinabukasan, maagang nagising si Annika, iniwan niyang mahimbing na natutulog si Elias. Agad siyang bumaba at nagtungo sa kitchen, nadatnan niya roon si Nanay Rita, na naghihiwa ng bawang at sibuyas, para sa lulutuin nitong ulam para sa agahan. Good morning po. Masiglang bati ni Annika sa ginang, tumingin naman ito sa kanya, at matamis na ngumiti. Good morning iha, ang aga mo naman nagising. Wika ng matanda at muling bumalik sa paghihiwa. Nasanay lang po na magising ng maaga, tulungan ko na po kayo. Presinta ni Annika at lumapit sa matanda. Ano po bang iluluto niyong ulam? Tanong ni Annika. Adobong manok iha, paborito kasi ito ni Senyor ito Elias. Masiglang tura ng matanda. Pwede po bang ako na lang ang magluto? Nakangiting sabi ni Annika. O siya, sige, mukhang masarap ka naman magluto, ang swerte naman ni Elias, maganda na ang asawa, mabait pa. Bigkas ng matanda. Saktong 7 a.m., natapos magluto ni Annika ng 2 putaheng ulam. Pinagluto niya rin ng pancake ang mga bata, buti na lang ay may stock na grocery ang 2 caretaker dito. Kwento ng matanda ay madalas silang padalahan ng stock na grocery ng mga Falcon. Saktong alas 7:30 ay bumaba ang mga bata, kasama ang mga yaya nito, kasunod na bumaba ay si Elias. Magulo pa ang buhok nito, pero hindi naman nakabawas sa kagwapuhan ng lalaki, bagkus ay nakadagdag pa ito. Nag-aayos ng mga plato sa mahabang kabisera si Annika, nang sumulpot ang 3 triplets kasama si Leo. Good morning mama. Chorus ng 4, at mahigpit na yamakap sa baywang ng babae. Hindi naman naiilang ang babae na tawagin siyang mama ng mga bata, sa parte kasi ng puso niya, ay parang natutuwa siya. Good morning kiddos, maupo na kayo at kumain ng almusal. Pinagluto ko kayo ng pancake. Masayang wika ni Annika. Labis naman ang kasayahan sa puso ng mga bata, at nag-uunahang umakyat sa silya. Yehey pancake! Pumapalakpak na turan ng triplets. Pumasok naman ng bulwagan si Elias, at natigil sa paghakbang nang mapansin niya ang masayang nagkukulitang mga bata, habang kumakain ng pancake. Daddy, look po, pinagluto kami ni Tita Mama ng pancake. Masayang asal ni Treshela, at pinakita ang kanyang plato. Hay kape, gusto mo? Alok sa kanya ni Annika,
may dala itong 2 tasang kape. Sure, sagot ni Elias at naupo sa silya. Ma'am Alvana, pwede mo rin ba akong ipagtimpla ng kape, kakapasok lang nito sa bulwagan. Nakangiting wika ni Edward. Sige, Edward, sagot ni Annika, pinaglakihan naman ng mata ni Elias si Edward. Inutusan mo pa siya, hindi ka na nahiya. Angle ni Elias kay Edward. Sorry na sir, gusto ko lang naman matikman ang kape ni Ma'am Alvana, kung masarap ba. Ngingiti-ngiting sagot ni Edward. Tinikman ni Elias ang kapeng tinimpla ni Annika, napakunot ang kanyang noo. Ngayon isa itong patunay na ang kasama niya ay siyang tunay niyang asawa, hindi siya maaring magkamali. Ganitong-ganito ang lasa ng kapeng madalas itimpla sa kanya noon ni Annika. Hindi niya na kailangan ng DNA, sapat na ito para mapatunayang si Annika at Alvana ay iisa. Isa na lang ang kailangan niyang patunayan ngayon, ang peklat sa tiyan ni Annika. Sa oras na makita niyang may tanda ng panganganak si Alvana, hindi siya magdadalawang isip na bawiin, at kunin niya si Annika sa poder ni Ford. Boss, nakalimutan mo na ba ang pangalan mo? Nakatulala ka na kasi. Biro ni Edward sa kanyang boss. Pagkatapos nila kumain ng agahan, ay nagpaalam na sila kay Nanay Rita at sa asawa nito. Inihatid nila Elias si Alvana at Leslie sa De Silva condominium. Nagtataka naman si Elias, kung bakit dito umuwi ang babae, kung pwede naman sa mansion ng mga De Silva. Tita Mama, makikita ka pa po ba ulit namin? Umiiyak na wika ng triplets, habang mahigpit na kayakap sa baywang ni Annika. Yes, dadalawin ko kayo, or pwede nyo naman ako dalawin dito sa kondo. Nakangiting saad ni Annika, at isa-isa niya itong pinatakan ng halik sa pisngi ang mga bata. Here's my phone number, pwede nyo ako tawagan. Sabay abot ni Annika sa isang puting papel, kung saan nakalagay roon ang kanyang phone number. Tumingin naman si Annika kay Leo, nakasimangot ito na parang iiyak. Leo, tawag niya sa batang lalaki, bumaling ito sa kanya pero nanginginig ang labi nito, at nagbabadya na rin tumulo ang luha. Bakit mo po kami kinalimutan, Mama? Akala ko po mahal mo kami. Hindi mo na ba mahal si Daddy, kaya ayaw mo nang umuwi sa atin? Okay lang po ba sa'yo na may ibang babaeng nakatira sa bahay natin, at nagpapanggap na mama namin? Bulyo ni Leo at umiyak na ito. Isiniksik ni Leo ang kanyang mukha sa tiyan ni Mia, at doon pumalaho ng iyak. May kung anong kumirot sa puso ni Annika, gusto niya sana daluhan ng bata upang patahanan ito. Tumingin si Annika kay Elias at simpleng ngumiti ito. Bye! Mahinang sambit ni Annika, bago umalis sa pinto ng sasakyan. Hanggat hindi makapasok sa lobby ng kondo si Annika, ay hindi muna umalis sila Elias. Kailan niya ba makakasama ang totoo niyang asawa? Pati ang mga bata ay naaapektuhan na sa mga nangyayari, lalo na si Leo masyado nitong dinadamdam ang hindi pag-uwi ng kanyang ina. Lumipas ang ilang araw na hindi nagkikita si Elias at Annika. 8:00 ng gabi ngayon wala si Leslie, dahil umuwi ito sa mansiyon ng De Silva, kaya mag-isa lang siya sa kanyang kondo. Abala siya sa pagbabasa ng libro. Nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Kinuha niya ito sa bedside table, at tiningnan kung sino ang tumatawag. Unknown number ang tumatawag, ayaw niya sanang sagutin, pero naiisip niya baka importante. Sinagot niya ang tawag, at tinapat sa kanyang tainga. Hello Tita Mama, mumunting boses na nanggagaling sa kabilang linya. Agad lumukso ang kanyang puso, nang mapagsino ang tumatawag. Hindi niya alam kung sino sa triplets ang tumawag sa kanya. Mama, miss ka na po namin. Gustong-gusto na po namin ulit makita ka, pwede po ba kami magpunta ngayon dyan sa kondo mo? Malungkot na saad ng bata sa kabilang linya. Sino itong cute na batang kausap ko? Malumanay na tanong ni Annika sa kabilang linya. Ako po ito Mama, si Treshella po. Saad muli ng munting boses. Treshella baby, gabi na hindi na kayo pwede magpunta rito. Pero bukas pwede kayo magpunta dito, wala naman akong gagawin, ipagluluto ko kayo ng masarap na spaghetti, gusto mo ba iyon? Nakangiting saad ni Annika. Yes po Mama, bakas sa boses ng bata na masaya ito. Oh, sige na matulog ka na, teka nasaan ang daddy nyo? Tanong ni Annika, ayaw niya sana itanong ito sa bata, pero pakiramdam niya ay nami-miss niya ang lalaki. Wala pa po siya Mama, hindi pa siya umuwi. Sagot ng bata, kumunot ang noo ni Annika,
nasaan kaya ang lalaki, bakit wala pa ito sa bahay? Nagpaalam na siya sa bata, at tinuon ang sarili sa pagbabasa ng libro. Sa 2 oras niyang pagbabasa, ay nakaramdam siya ng anto, kaya pinatong niya ang libro sa kabilang side ng kama niya. Humiga na siya at nag-umpisang pumikit patulog na siya nang may nag-doorbell sa labas ng unit niya. Tamad siyang tumayo sa kama, isang kulay maroon na lingerie ang suot niya, hanggang sakong ang haba nito. Lumabas siya sa kanyang kwarto, at naglakad sa malawak na sala, patungo sa itim na pinto. Sino naman kaya itong 10 oras na ng gabi ay nagdo-doorbell pa? Iniisip niya na lang, ay baka isa sa mga staff ng condominium. Binuksan niya ang pinto, biglang nanigas ang katawan niya, para siyang natuod na parang isang bato. Nanaginip lang ba siya? O talagang nasa harapan niya ngayon, ang lalaking ilang araw no gumugulo sa kanyang isipan? Elias, anong ginagawa mo rito? Tanong niya sa lalaki, habang matamang siyang nakatitig rito. Wala kang makikitang ibang emosyon sa mga mata ni Elias, kundi ang kislap ng mga mata nito. I'm here, because I missed you. Wika ni Elias at bigla na lang pumasok sa loob ng condo unit niya. Tuloy-tuloy itong naglakad patungo sa malawak na sofa, at pasalampak na upo sa isang mahabang itim na couch. Hinagod ng tingin ni Elias ang kabuuan ni Annika. Ngumisi ito ng pilyo at tinawag ang babae. Halika, maupo ka sa tabi ko. Sambit ni Elias at sabay tapik sa tabi nito. Naglakad naman ang babae papunta sa direksyon niya, at naupo nga sa kanyang tabi. Bakit hindi ka pa umuwi? Ang mga anak mo, baka hinahanap ka na. Litanya ni Eka. Hindi sumagot ang lalaki, nakatitig lang ito sa kanya. Nag-iwas agad ng tingin si Annika, at itinuon ang kanyang atensyon sa ibang parte ng unit. Hinaplos ni Elias ang kanyang braso, kaya napalingon siya sa lalaki. Ang kaninang mapupungay na mata ng lalaki, ay nahaluan ng pagnanasa. I missed you, asal ni Elias, at mabilis na hinalikan si Annika. Napahawak si Annika sa magkabilang braso ni Elias, at tinugunan ang mapusok na halik ng lalaki sa kanya. Dahan-dahan siyang pinahiga ng lalaki sa couch, at hinalikan ang kanyang leeg. Mabilis na iangat ni Elias ang suot niyang lingerie, at hinubad ito sa kanyang katawan. Gumapang ang labi ni Elias pababa sa tiyan ni Annika, hanggang sa makarating ito sa puso niya. Gamit ang ngipi ni Elias ay kinagat niya ang garter ng kanyang suot, at hinhila pababa, hanggang sa maubad ito sa kanya. Masuyong dinadampyan ng halik ni Elias ang talampakan ni Annika, pataas hanggang sa binti at hita nito. Bugs! Malakas bumagsak ang katawan ni Annika sa sahig. Nahulog na pala siya sa kama, at pagtingin niya sa paligid ay maliwanag na. Ang init ng araw na lumalagos sa kurtinang nagsisilbing harang sa place wall. Kung saan ang silid ni Annika. Agad napatayo si Annika mula sa pagkakasalampak nito sa sahig. Aray! Daing niya at sabay himas sa pangupo niya. Napatingin siya sa kabuuhan ng katawan niya, doon siya napasample ng kanyang palad sa noo. Panaginip lang pala ang lahat, akala niya ay totoo nang nangyari. Nagwi-wet dreams ako. Mahinang asal ng babae, at malakas na tumawa. Bakit ba kasi ganun kaalay ang kanyang napanaginipan? At least si Elias ang lalaking kano niya sa kanyang maalay na panaginip. Tumingin siya sa wall clock, nawala ang pagkakangiti sa kanyang labi, nang maalala niyang pupunta nga pala ngayon ang triplets at si Leo. Bago kasi ibaba ni Treshella ang tawag kagabi, ay nakausap niya si Samantha na dadalhin nito ang mga bata ngayon dito sa kondo niya. Agad siyang nagtungo sa CR, at naghubad ng suot niyang pantulog. Sinunod niya ang kanyang suot na panloob, doon niya napagtanto na basang-basa ito, ang halay mo girl. Kakahiya, kastigo niya sa kanyang sarili, at nilaban ang kanyang panloob. Pagkatapos niyang maligo, isang kulay itim na maong na short ang suot niya, hindi naman ito gaano kaiksi. Nasa kondo lang naman siya, isang puting loose t-shirt ang penares niya roon. Sumisimsim siya ng kape, habang naghihiwa ng bawang at sibuyas. Sakto namang may nag-doorbell sa labas ng unit niya. Lumabas siya sa kitchen, at tumuloy sa pinto, at agad na binuksan ito. Nag-init ang buong mukha niya, dahil sa mukhang sumalubong sa kanya. Ito lang naman yung lalaking naging maalay sa kanyang panaginip. Hi, good morning. Nakangiting bati ni Elias kay Annika.
Si Annika naman ay parang naumid ang dila, kahit isang salita ay walang lumabas sa kanyang bibig. Sino ba naman kasi ang hindi mapipi, kung ganito kagwapo ang makikita mo sa umaga? At may kasama pang cute na mga chikiting. Hey, are you okay? Namumula ka yata, may lagnat ka ba? Wika ni Elias at sabay dampi ng palad nito sa noo ni Annika. Agad naman napa-atres ang babae, dahil para siyang napaso. Dahil sa mainit na palad ni Elias. Teka nga, bakit nga ba ito ang kasama ng mga bata? Akala niya ay si Samantha ang kasama ng mga ito. Mama, okay ka lang po ba? Doon natauhan si Annika, dahil sa boses ni Tresella. Tumingin siya rito at ngumiti. Yes baby girl, okay lang ako. Halina kayo at pumasok. Sambit ni Eka at iginaya ang 4 na bata papasok sa unit niya. Inilibot ni Elias ang buong paningin niya sa loob ng unit ni Annika. At nilapag sa couch ang bag na pinaglalagyan ng pamalit ng mga bata. Dito muna kayo, tatapusin ko lang ang ginagawa ko sa kitchen. Palm niya at naglakad pabalik sa kitchen, napatingin naman si Elias sa legs ni Annika, patungo sa matambok nitong pangupo. Sa kanyang isip, ay bagay pala sa babae ang naka-short, lalo ito naging sexy. Tara, puntahan natin ang tita mama niyo sa kitchen. Aya ni Elias sa mga anak niya. Nagtungo ang 5 sa kitchen, nadatnan nilang naggigisa ng bawang at sibuyas si Annika sa kawali. Habang kumikilos si Annika, ay pinagmamasdan siya ni Elias. Ang mga mata nito ay sa mambak na pangupo ni Annika nakatitig. Hindi napansin ni Elias na nakaharap na pala si Annika sa kanya. Kaya ginawa ng babae ay binato niya ng buong sibuyas kay Elias, saktong tumama ito sa noo ng lalaki. Aray, daing ni Elias at sabay himas sa noo nito. Nagtawanan naman ang triplets, kalaunan ay tumawa na rin si Leo. Ang mata mo, saad ni Annika at sabay inirapan si Elias. Ito naman ang damot, nakatingin lang Nakangusong tura ni Elias at naupo sa silya.